Okay lang manood ang anak mo sa cellphone para tumigil siyang umiyak. Panoorin mo hanggang dulong itong video ito para malaman mo ang mga restrictions na kaakibat niyan. New day, new parenting content ulit tayo guys para sa mga mamshi at saka mga papshi na nanonood ngayon. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang sobrang normal na nakikita natin sa mga bagets natin ngayon. Meron ako sa yung kakaibang payo guys. Okay lang manood ang anak mo sa cellphone para tumigil siyang umiyak. Pero, may warning ako dyan bilang isang tatay din naman at pagre-research ko. Alam kong madalas natin yan gawin dahil sa sobrang busy natin. Pero alam mo ba na ang shortcut na yan ang magbibigay ng malubhang problema sa utak ng anak natin kung hindi natin alam ang tamang edad at sitwasyon para bigyan ng gadget ang anak natin. Ito ang warning ng mga eksperto guys na i-share ko rin po sa inyo. Sabi nila, ang panonood ng matagal na oras sa gadget ay magdudulot doon ng matagal na negatibong epekto sa utak ng anak natin kung siya ay wala pang 2 years old. Yes, mami at daddy, 2 years old. Dahil raw yan sa maapektuhan ng pag-iisip ng bata hanggang paglaki niya. Kaya ang tanong mo siguro, kailan ba talaga pwede at saan ang hangganan ng paggamit ng gadget? Guys, manood po kayo hanggang dulo ng video to para malaman mo rin. Guilty ako dyan guys, no? Nakikita ko kasi minsan na ako parang kalmado lang habang nanonood sa gadget. Tapos minsan tumatawa pa siya na pinapakita sa akin yung pinapanood niya. Minsan kasi guys, na pinapakita niya sa akin, nakakatawang bata yung pinapanood niya. Minsan naman yung mga hayop na nakakatawa. At iba't iba pa. Pero guys, yung nag-research ako, no? Alaman ko na para raw bumilis ang paglago ng utak ng bata sa first 2 years niya, kailangan daw niya ng actual na mga physical activities. Like laro, takbo, at kung ano-ano pa. Dapat din daw, laging may interaction siya sa ibang mga tao. Nakikipag-usap siya ng mukhaan sa ibang mga kalaro. Yun kasi guys, hindi nila makukuha sa screen time. Nagiging maiksi raw ang atensyon ng bata. Minsan daw nagkakaroon din siya ng speech delay at yung pag-aaral niya ng language, kung Tagalog. At saka daw nababawasan yung abilidad nila na paglutas ng mga problema, especially yung mga real life problems, dahil mahabang oras sila sa screen. Kaya na-realize ko guys na dapat siguro okay lang na minsan maboring yung anak natin kung busy tayo. Basta wag lang natin bigyan agad ng cellphone. Kaya syempre guys, sa akin, bilang isang tatay din, priority sa akin na makipaglaro sa anak ko pag wala akong work. At syempre, araw-araw ko rin siya kinakausap ng mga nangyari sa kanya, tinatanong ko siya. Kailangan ko kasi siguraduhin guys na malusog yung connection naming dalawa ng anak ko. Kaya mas pinipili ko ngayon, mas magulo yung bahay namin dahil naglalaro kami, kasi naman sa tahimik yung bahay dahil nakatutok sa screen. Kaya nga base sa research ko guys, okay lang magbigay ng cellphone sa bata, manood ng cellphone, kung above 2 years old na siya. Basta syempre, maximum of 1 hour kada araw daw. At siguraduhin natin na interactive yan, na may sayaw-sayaw o kanta-kanta, na mapapakilos talaga yung anak natin. Masaya man siya, activity pa rin siya, di ba? Pero para sa mga sanggol daw, yung mga less than 2 years old, malinaw na malinaw yung research guys, iwasan daw natin yan. Ang utak daw ng bata below 2 years old, nangangailangan daw yan ng mga interaction. Ikaw bilang magulang tsaka mga kalaro para mas maging okay sila sa pagsasalita, makontrol din nila yung emosyon nila, at magkaroon sila ng kakayahan na makisama. Ang screen time daw, yan daw yung naglilimita sa actual na